Yung ating pong sermon today is based on the words of Jesus from book of Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. Alam ko po na maraming beses nyo na nabasa to. Alam ko rin na maraming beses nyo na rin narinig about this sermon. This is all about the parable of the wise and foolish builders. Okay, so kaya po nakafocus tayo ngayon. At ang title po ng ating sermon today is, Everyone Who Hears These Words of Mine. Jesus was talking. At sabi niya, everyone who hears these words of mine. Dito po sa parable na to. Kaya nga po ngayong umaga, yung merong pandinig ay makinig. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Ayan. Wag mo muna akong daldalin. Okay, makinig ka. Okay. So this is a message about obedience, foundation, and the storms of life. Alam niyo po, nung nanonood ako ng news, sabi nila ngayon daw, year na to, we are expecting, nasa mid na tayo ng 2025, and we are expecting about 11 to 20 storms pa until the end of this year. Marami pa, no? Marami pang storms. So, kaya, ready ba kayo? At alam ko din na meron din dito na every time na uulan ng malakas, kinakabahan. Di ba? Lalo na yung mga taga-Rosario ngayon, tsaka taga-Wana. Di ba? Minsan, na-stuck din po ako doon. Hindi rin ako makadaan ng 7-Eleven dahil talagang napakataas talaga ng tubig. Ayan. So, mga, mayor, baka naman. Pakitingnan yung ating, talagang stuck kami. Last, nung nag-aayos po dito, and then uwi ako, talagang stuck up talaga ako doon. And then, tinry ko sana, iikot sana ako doon sa may SM San Pedro, doon sa taas. Imagine nyo, nasa Rosario ako, iikot ako para makauwi ng bahay. Nga lang, pagdating ko ng Crisantimum, sarado na din dahil baha na rin. So, ayun po. Again, ito po kasing message na to is about obedience, foundation, and the storms of life. Okay, pag sinabi natin spiritually, pag sinabi natin storms of life, talagang yan talaga yung mga bagyo, pagsubok, problema, 'di ba, na pinagdadaanan natin. So samahan niyo po ako. Open your Bible in book of Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Okay, so samahan niyo po ako. Let us read verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Pakisabi nga po, practice. Okay, so sabi dito, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. Pakisabi nga po, wise man. Ayan, who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man. Pakisabi nga po, foolish man, who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Okay. So, dito po sa binasa natin, makikita talaga natin na yung importance, the power of foundation. Okay? Alam niyo po, ang life kasi natin, full of choices. Di ba? Yung kung ano yung, ano ka ngayon, yan po ay resulta, byproduct yan ng mga choices natin before, yan po ay byproduct o resulta yan ng mga decision natin before. So, ito yung pundasyon, yan kasi yung nag-shape ng life natin. So, we all build our lives on something. Every decision we make, every value we hold, every relationship we invest in, all of it forms the structure of our lives. Okay, ulitin ko pa, decisions, relationships, value that we hold, lahat yan yung nagfo-form ng structure ng buhay natin. And Jesus is asking a crucial question na yun din po yung gusto kong itanong sa ating lahat today. What are you building your life on? Diba?
Paano natin binibuild yung life natin? Ano ba ang buhay natin today? And dito po sa passage na binasa natin, Matthew chapter 7, Jesus ends the Sermon on the Mount with this challenge. Will you be wise or foolish? Di ba? Tayo ba, wise ba tayo or foolish? Hangal. Well, it all depends on what you do after hearing His word. Doon natin maintindihan. Again, Jesus begins with everyone who hears these words of mine. Di ba? He begins with this praise. Everyone who hears these words of mine. So we live in a time, alam ko po, kayo, ganun din ako, we live in a time when hearing is easy. Alam nyo, I was shocked na nakikinig din ako ng news kasi mahilig talaga ako makinig ng news, manood ng news. I was shocked. This generation, alam nyo ba, according to the latest study, itong generation, yung mga kabataan, ganun din tayo, alam nyo ba kung gano'n na lang katagal yung attention span natin? 47 seconds. 47 seconds yung attention span natin. Ibig sabihin, mainipin na talaga tayo. Tama? Do you agree? Kasi nga, siyempre, iba naman yung generation natin ngayon. Medyo high-tech na tayo, di ba? High-tech na tayo, meron ng RFID, hindi ka napipila, pero ganun pa rin minsan, di ba? Sa RFID, pag natumagal ka ng mga 1 minute, nagagalit ka na nga eh. Now I realize, totoo nga yung latest na study. Yung attention span, 46 o 47 seconds na lang, from 1 minute. Bakit tagal pa rin, no? Kaya pala, habang nagsasalita ako dito, pag nakaka-20 minutes na ako, natutulog ka na. Amen. Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag ka matutulog, ha? Kita ka ni pastor, nandito ako sa taas. Amen. Joke lang po yan. So, sabi ko nga po sa inyo, we live in a time when hearing is easy. Like now, gano'n na po ba karaming sermon yung narinig natin? But the question is not how much we hear, but how much we build upon what we hear. Di ba? Kahit gaano karami natutunan mo at narinig mo, kung hindi mo naman yan ipinamumuhay, ipinapractice, so useless po yun. Dumami lang yung alam natin. Amen. Kaya nga sabi natin dito sa church, no, hindi tayo dito nagpaparamihan ng alam, hindi tayo nagpapagalingan. Tayo po ay nagpapaayusan ng buhay. Diba? Walang kwenta lahat yung alam natin kung hindi naman tayo natatransform. So, notice that both the wise and the foolish builders heard the words of Jesus. Doon sa parable niya may dalawang tao, isang wise at saka isang foolish. Pareho silang nakarinig. Amen? So they both listened to the sermon. They both may have nodded in agreement. Di ba? Pareho naman sila nag-agree sa sinasabi ni Jesus. Oo nga. Parang tayo, di ba? Habang nakikinig ng sermon, oo nga. So, there are two types of people. Always, the wise and the foolish. They both had access to truth. So, but hearing alone is not what makes the difference. There are many people, marami talagang tao, pabalik-balik sa church, nakikinig ng sermon, di ba? Marahil siguro, kung ikaw ay 20 years ng Christian, ibig sabihin 20 years ka nang nakikinig ng sermon. Di ba? Matagal ka na rin nagbabasa ng Bible. But Jesus says that the foundation is built by not hearing, but by doing. Yun, yung foundation ay hindi lamang sa pakikinig. Though hearing is important because faith comes by hearing, but not only hearing, but by hearing and hearing and hearing and hearing. Pero what makes the difference? It makes the difference kung tayo po ay nagpapatupad ng naririnig natin at natututunan natin. So the difference is in doing because hearing is not enough. Tingnan niyo po dito sa parable na to. Both wise and foolish builders hear Jesus' words. So the difference is not in their exposure. Pareho sila nandun eh. Pareho silang nasa church. Pareho silang nakarinig ng sermon. But the difference is not in their exposure. It's in their response.
Amen. So, di ba, ganun tayo eh. Lagi, sabi ko nga po, sa atin, madali na tayo makinig ngayon eh. It's easy for us to listen, to hear. Ang dami nating mga resources. May mga AI na nga ngayon, di ba? May podcast na ngayon. It's easy for us to listen or to hear. But the question is, nai-apply ba natin? Ito yung foundation nitong passage, itong parable na sinabi ni Jesus eh. Many people listen to sermons, marami rin naman nagre-read ng mga devotionals, nag-a-attend ng cell group, Bible studies, but never let the truth change them. In book of James, chapter 1, verse 22, reminds us, sabi po dito, do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Yun pala yun. Kasi pag nakikinig lang tayo, hindi naman natin ito pinamumuhay, ina-apply, niloloko lang natin sarili natin. Anong sabi doon sa huli? Do what it says. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Kasi hearing without doing is self-deception. Mukha ngang spiritual, kasi nasa church ka, mukha ngang spiritual dahil nandun ka sa office, nakikinig ka ng podcast, naririnig ng mga katabi mo, mukha namang spiritual, pero yung pala, spiritually stagnant, kasi hearing lang. Hearing lang siya. Dumami lang yung alam. Sabi nga natin last week, di ba? Lumaki lang yung ulo dahil dumami yung alam eh. Kaya ngayon, nung dumami yung alam, ang hinanap, argumento. Nung dumami yung alam, ang hinahanap ngayon, pagtatalo. Di ba? Amen? Dapat ang lumalaki puso, hindi ulo. Kaya ulitin ko po, hindi tayo nagpapadabihan ng alam. Tayo po ay nagpapaayusan ng buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Amen po ba? So, the difference is in the doing. Dito po sa binasa natin, the wise builder doesn't just agree with Jesus, he obeys Him. He obeys Him. Kasi, alam niyo po, ang obedience talaga is very important talaga. Ibig sabihin, di ba, sabi nga natin, statement of faith natin dito sa BOCC, di ba, yung word, yung salita ng Diyos, yun yung final authority natin eh. Hindi final authority o hindi nanggagaling yung instruction natin sa Facebook. Kasi yung mga kabataan ngayon, kung ano na yung sinabi ng Facebook, yun na yung final authority. Tama? Subukan mo. Subukan ninyo. Ito, church ha, let me use this example. Subukan ninyo. Mag-away kayong mag-asawa. Humingi ka ng payo doon sa kaibigan mo na naghiwalay. Ano ipapayo sa'yo? So sabihin ba nung naghiwalay na, uy, balikan mo yun, mag-ayos kayo. Maaaring meron, pero hindi lahat. Amen? As sabihin sa'yo noon, talaga asawa mo talaga yan. Noon pa lang makita ko yan, kumukulo na dugo ko dyan, hiwalayan mo na yan. Diba? Ganun eh. So, yung instruction kasi natin, dapat sa word nagsisimula. Yun yung final authority natin na kung ano yung sinabi ng word, dapat yun yung ino-obey natin. Because obedience is very important. Obedience. Ano ibig sabihin ng obedience, Pastor? Obedience ay isang pagsunod sa tama, hindi lang dahil dapat. Iba kasi yung dapat at saka yung tama. Okay? Alam nyo na ang obedience kasi, ang pagsunod kasi is kahit masakit, basta alam mo na ito yung tama, susunod ka. Ang obedience kasi kahit mahirap, susunod ka. Ang obedience kasi susunod ka kahit walang pakinabang. Kasi di ba, lalo na yung mga kabataan ngayon, susunod lang yan pag may pakinabang. Tama? Oy, maglinis ka nga ng bahay. Basta magpa-Jollibee ka mamaya. Di ba? Yung mga kabataan ngayon, di ba? No. The true obedience is sumusunod ka kahit walang pakinabang. Basta alam mo na yun yung tama at yun naka-base yun dun sa word ng Panginoon. Because obedience is not always glamorous. It's often difficult. Di ba? Kadalasan, ang pagsunod mahirap eh. It means forgiving when we don't want to. Giving when it hurts. Turning the other cheek. Loving our enemies. Seeking first the kingdom of God. Kasi ito yung mga bagay na simple pero mahirap.
Kaya ang tunay na pagsunod, kahit mahirap, basta tama, susunod ako. Amen? So, yun yung kind of obedience that builds something that lasts. Dapat yun ang sinusunod natin, yung word. Yung word, wag tayong umasa sa instruction. Aasa ka ng payo sa mga hindi naman mananampalataya. Ano ituturo sa iyo nun? Tapos titingnan mo pa sa Facebook kung ano yung mga pinapayo. Balikan mo yung word. Balik ka sa word. Yun ang importante. Well, maaring hindi natin nakikita yung strength of the foundation until the storm hits. Tama ba? Pag tinignan mo yung katabi mo, ano bang ayos? Tama, tingnan mo yung katabi mo, mabango naman. Cute din naman. Diba? Maayos naman, mabango. Pero, hindi mo malalaman kung gaano katibay yan hanggat hindi yan hinihit ng storm. Tama. Pag dumating na yung malakas na hangin ng buhay, ang nag-i-stand lang yung bahay na matibay ang pundasyon. Tama? Mukha namang spiritual tong katabi ko. Di ba? Mukha namang matibay, pero hintayin natin yung bagyo. Tingnan natin kung talagang matibay. Sabi ko po sa inyo kanina, number 3, building requires obedience. Dito sa binasa natin, sa parable na binigay ni Jesus, the wise man doesn't just hear. He acts. He builds according to Jesus' words. Obedience is the foundation. Without it, your faith will be shaky when storms come. Diba? Yun yung importante na kailangan talaga, sabi nga natin, yung Bible, yung Word of God, life's manual po yan. Lahat ng kailangan mo nandyan. Ibinigay na ng given na, di ba? Given word. Ibinigay na ng Panginoon. Ito na yung key to success, key to happiness, key to victory. Nandirito na lahat. Titingnan mo na lang at susundin. Obedience is the foundation. Without it, your faith will be shaky when storm comes. Building is slow. Diba? Hindi naman ganoon kaagad na ikaw ay magmamature, hindi naman agad na ikaw ay titibay, pero building is intentional. Amen. Maniwala po kayo, ang paglago spiritually intentional. Meron kang gagawin. Hindi automatic ang pagising mo bukas, malago ka ng spiritually. Intentional po 'yan. Sometimes, costly nga eh. Naniniwala ba kayo intentional ang paglago? Siyempre, basa ka ng Bible, lalago ka. Mag-obey ka kay Lord, lalago ka. Mag-pray ka, lalago ka. Mag-worship ka, mag-church ka, lalago ka. Intentionally. Sabi nga natin, pag dumating kasi yung bagyo, your faith will be shaky. Kasi you cannot fight the devil with someone else's faith. Kailangan mong lumago personal. Lalago ka, hindi ka pwedeng umasa dahil yung magulang mo malago spiritually, yung kaibigan mo, yung cell leader mo ay malago spiritually, malago ka na rin. Intentional po yun. Meron talaga tayong gagawin kasi personal. Yung battle nga natin, personal eh. Tama? Kami dito, syempre as your pastor, the only thing na pwede kong gawin, I will just pray for you, paalalahanan ka, mag-quote ako ng scripture sa'yo, samahan ka hanggang sa kayang masasamahan, pero ikaw pa rin talaga ang haharap ng mga storms mo. And no one can do that for you. Ikaw talaga. So intentional po yun. So sometimes costly, but it leads to strength and endurance. Tama? Yung pag-obey naman natin talaga sa word ng Panginoon, talagang nagli-lead naman talaga sa strength and endurance. Tingnan mo ikaw ngayon. Look at you now. Tingnan mo sarili mo, kung ikaw ay 5 years ng Christian, tingnan mo kung sino ka noong 5 years ago at saka ngayon. Di ba? Ang tibay mo. Ang dami mo ng pinagdaanan. Tama ba? Ang dami mo nang nalampasan. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Ang dami mong nang nalampasan. Tama?
So, hindi siya in vain. Yung sinasabi ng yung labor natin is not in vain. Hindi mawawala na kabuluhan po yung intentional na ginagawa natin. Para po sa atin yan. Kasi dito mamaya, babanggitin ko sa inyo, talagang ang storm talaga dadating. Mayroon ba makakapigil ng storm sa atin? Meron na bang technology dito sa mundong ito na pwedeng pigilan ng storm? Wala. Wala po. Talagang ang storm talaga is dadating at dadating talaga yan sa buhay natin. Now, let me ask you, what are you building today? Nai-apply ba natin? Kaya minsan, alam niyo po, pag nakakausap niyo ako, huwag kayong magtataka. Kasi pag ako kinakausap niyo at ikaw po ay dumadaan sa storm, timo, lagi yung sinasabi sa'yo, kapatid, yan na yung panahon ng application. Ang dami mo nang narinig. Kung ikaw ngayon ay nasa midst ng storm, application na ang kailangan mo. Yung mga narinig mo, kailangan mo ngayong i-apply. Amen. So what are you building today? Are you applying what you've heard? Or are you storing up spiritual knowledge with no transformation? Ganun lang. Alam mo lang, ang dami mo alam. Kaya pag nakausap mo itong tao na to, ang dami niyang alam. But by their fruit, you will know them. Di ba? Alam mo eh. Ako, alam ko kung sino yung fighter sa inyo eh. Alam ko kung sino yung, they honor me with their lips only, but their heart is far from me. Alam ko kung sino. Amen. Because the storms will come. Church, the storms will come. Hindi sinabi ni Jesus na if the storm comes. Ang sinabi niya, the storm will come. Diba? Ano sabi doon sa binasa natin kanina? The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Talagang ginamit talaga, beat against that house. Talagang binabayo. Sino dito ngayon yung nasa kasalukuyang binabayo ng bagyo? Amen? So, sumigaw ng mahinang amen. Meron ba? Kasalukuyang binabayo ngayon. Grabe. Pero, sabi nga kanina, Sister Ena, buti na lang may Lord. Buti na lang may Lord tayo. Kasi pangako ng Lord yan eh, no weapon formed against us shall prosper and succeed. Kasi anak ako ng Diyos. Amen? Church, the storms will come. Sabi nga ng Bible. Again, nung ginagawa ko itong message na to, and then the Lord reminded me, kasi there's also a passage in the Bible, di ba, nung nirebuke ni Jesus yung mga Pharisees, sabi ni Jesus, kayo, sabi niya gano'n, ang galing ninyong ma-discern kung may ulan o may bagyo. Pag nakita niyong umitim at nagmula ang langit, sasabihin ninyo may ulan. Tama? Naalala niyo that passage? Ang galing natin, nade-discern natin yon. Pero, how about the spiritual discernment? Diba? Church, ano ang binibuild natin today? Malapit nang bumalik ang Panginoon. Have you read Matthew chapter 24? The signs of the second coming? Church, pag nakita mo ang news ngayon, narinig mo ang news ngayon, there are rumors of wars. Part yun, di ba? Hindi ko sinasabi kung kailan kasi hindi ko man talaga alam kung kailan, pero there are signs. Famine, tagutom, yung rumors of wars lang, di ba? Sabi ko nga, dyan yung nagsimula yan with Russia and Ukraine, nandiyan naman ang Israel, ang Iran, nakisali na ang US, nandiyan na ang yung sa Qatar, di ba? There are rumors of wars. At alam nyo ba, yung earthquake, maya't maya nasa news. Praise God kasi pinipreserve tayo ng Panginoon doon sa big one talaga. Pero these are just all signs. Kaya ko lang naman ito nabanggit mga kapatid is, ready ka pa pag may storm? Kasi sabi ni Jesus, hindi niya sinabi na if the storm comes. Sinabi niya, when the storm comes. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house.
So therefore, storms are part of life. Financial hardship, health crisis, loss of loved ones, betrayal, doubt, fear. So lahat pala ito ay part ito ng storm. Because storms are part of life. So the storm tests what we built our lives upon. Susubukin talaga ng storm kung papaano mo binild yung life mo. Susubukan ng storm yung foundation ng life natin. And the house built on obedience to Christ doesn't fall. Maniwala po kayo, ikaw mismo ang testament ng mga pinagdaanan mong pagsubok. Maaring yung pinagdaanan mo ay talagang maraming beses mo nang gustong sumuko, pero nandirito ka pa rin today. Kasi hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Tama ba ako? Hindi ka pinabayaan ng Panginoon, yun po ang buong katotohanan. Kasi kung wala ang Panginoon, di ko alam kung nasaan tayo today. So, not because the storm was easier, yan ang maganda dun eh. Church, hindi dahil sa, signal number 1 lang yan. Hindi, signal number 2 lang yan eh. It's not because the storm was easier, but because the foundation was stronger. Yun ang dahilan nun. Kasi ang pundasyon, matibay. Alam nyo ba na nare-reveal ang tibay ng pundasyon sa storm? Kung walang storm, kung walang pagsubok sa buhay, kung wala yung mga problema pinagdadaanan natin, hindi natin masusubok kung gaano tayo katibay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sometimes inaalaw din ng Panginoon, di ba? Tingnan ko na, baka naman puro lang sa bibig lang yung di ba? Puro bibig lang yung sinasabi mo, tingnan nga natin. Because Jesus is clear, storms will come, rain, floods, wind, and that's life. Sino ba dito? Sabi ko sa inyo, sino ba dito walang pinagdadaanan? But the question is, marireveal kasi, mga kapatid, marireveal kasi yung strength ng foundation when the storms come. Paano mo malalaman? Diba? Paano mo malalaman kung ang pananampalataya mo pala is unshakable kung hindi ka isi-shake? Amen? Church, nakuha nyo yon? Paano natin malalaman? Sabi ko nga sa'yo, titingnan mo ko, titingnan ko kayo, kung titingnan mo yung katabi mo, mukha namang okay. Pero, tingnan natin pag dumating yung storm. Matibay ba yung pundasyon? Matibay ba? Tanong mo sa katabi mo, kumusta foundation mo, kapatid? Because the storm is the test of structure. Di ba? Pag substandard yung ginamit mo dyan, maniwala ka. Only those who have built on Christ's words will stand. A solid foundation is not visible at first. Hindi mo naman makikita, di ba? Kung ano yung pundasyon. Di ba nakikita niyo ba yung pundasyon nitong building na to? Hindi niyo nakikita, di ba? Pero matetest yan. Magiging evident ang strength niyan during the storm. Ganon din po sa tao. Kaya, sabi ko sa inyo, ang strength hindi nyo mape-fake. Hindi mo pwede mong sabihin sa bibig, pero when the storm comes, doon natin malalaman kung gaano katiba yung pundasyon. Ulitin ko, hindi dahil malakas o hindi dahil sa mahina ang bagyo, kaya nananatili ka nakatayo dahil matibay ang pundasyon. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon na sumasa iyo. Amen. Yun ang pundasyon. Because the difference between collapse and stability, hindi yung dahil cute ka. Hindi doon. Siguro malakas ito. Matibay itong Kristiyanon to kasi pogi. Hindi, di ba? O because of the talent. Talented nito. Siguro matibay na Kristiyano to. O ang dami niyang alam. Or because of his charisma or her charisma, hindi po doon nakikita ang strength. Nakikita ang strength, ang stability sa obedience.
sa pagsunod talaga sa salita ng Panginoon. So kanina nakita natin yung wise builder, di ba? Hindi lamang siya nag-agree, nag-act siya. Ngayon meron namang warning doon sa foolish builder. Sabi ko nga po sa inyo kanina, doon sa parable ni Jesus, 2 tao yun pareho nakinig. Iisang sermon. Para ngayong umaga, iisang sermon ang narinig. Dito sa parable ni Jesus, meron dito yung foolish builder. Narinig niya yung word ni Jesus, pero hindi niya ipinut into practice. Ito yung foolish, sino ba naman? Meron ba naman tao sa panahon natin ngayon, yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, hindi ka gumawa ng pundasyon? Meron bang ganon? Na-experience yun na dito yung mag-beach? Wala man sigurong tao dito hindi pa nakapag-beach. Meron pa ba? Saan ka ba nakatira? Di ba, nasubukan mo na ba yung mag-build ng castle on the sand? Di ba? Yung pag dumating yung waves, sira. Kung biro mo, 3 oras mong ginawa. Tapos 5 seconds lang ginano ng... Nakita nyo? Kasi walang pundasyon. Yun yung analogy nung nagtayo ka ng bahay, hindi ka naghukay ng pundasyon, inilagay mo lang sa ibabaw ng buhanginan. Di ba? So, well, kasi pastor, yun yung mas madali di ba? Mas quicker to para i-build. Well, ito yung problema natin kasi minsan gusto natin yung easy, laging easy. Di ba? Tapos pag nagbasa pa tayo ng Bible, pinipili natin, ito, akin ito. Ito, wag muna. Lordship, dito lang, pero dito, wag muna. Di ba? Kadalasan namimili tayo kung ano yung madali. Mga kapatid, hindi lahat ng madali, yun yung tama. Kasi ang sabi ng Panginoon dito sa itong foolish builder, sabi niya, when the storm comes, ang sabi ni Jesus, it fell with a great crash. Grabe, hindi lang basta crash, no? Great crash. Kaya pala meron pala mga tao na alam mo naman yung word, tapos hindi mo pinapractice, doon dumating yung storm, sobra naman talaga yung pagkabagsak. Amen? Sobra naman yung pagkabagsak. Pero sabi nga, buti na lang, hinambol natin yung sarili natin sa Panginoon at naaalala natin na talagang siya talaga yung magbabangon naman sa atin. So, iyon po yung danger of living a life of convenience rather than conviction. Hindi kasi, sabi kasi ng word kasi, love your enemy. Grabe. Hindi convenient sa kanya. I don't feel convenient in loving my enemy. Kaya marami mga tao, mas gusto nila yung convenient kaysa sa conviction. To know the truth, but not live it is to build on sand. Diba? Ang problema, gusto natin easy lagi. So, church, how do we build on the rock? Kasi yun ang sinasabi ni Jesus meron dalawang tao, wise and foolish, yung isa nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan, yung isa naman ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nakakita na kayo ng bahay sa ibabaw ng bato? Yung ginawa niyang pundasyon yung bato. Paano ba tayo magbibuild ng rock, ng life natin on the rock? Well, of course, church, we don't just admire Jesus' teachings, we live them. Ulitin ko. Huy! Grabe, ang ganda ng sermon sa BOCC. Ang ganda talaga nitong pag nagdidibosyon, ang ganda talaga ng word ng Lord. Mga kapatid, totoo po maganda talaga ang mga words ng Panginoon. Pero alin ka ba doon? Convenience o conviction? We don't just admire Jesus' teachings kasi, ang galing. We don't just admire, we live them. Pinapamuhay talaga natin. We don't just study His words, we surrender to them. And we don't just call Him Lord, we follow Him as Lord. Sabi mo, Lord mo ko. Tapos, di ka naman sumusunod. Di ba sabi ni Jesus? Tapos sasabi mo, Lord, I will follow you, but let me first. Let me first. Di ba? Last week, di ba? Ang dami nating let me first. Pero ngayon mukhang ang daming nating let me first na talaga si Jesus, no?
Amen. Lord, yes, Lord, I will follow you. Church, Lord, mag-church talaga ako, pero Lord, naantok ako eh. Tama. Jesus himself is the rock. Siya yung tunay na the rock, ha? Sino ba yung kilala nating the rock? Si Jesus talaga yung the rock. Pag binasa mo ang Bible, siya talaga yung the rock eh. When we build our lives on Him, His Word, His will, His ways. So we may still face the storm, but we will not fall. Tandaan niyo po yan. I've been in this faith for so many years. Ang dami ko na rin pong mga nakita, pinagdaanan, pero buti na lang. Nandiyan ang Panginoon talaga para sa atin. Lagi. Amen? Jesus is the rock. Ultimately, the rock isn't just a metaphor for good or moral living. Siya mismo yung the rock, si Jesus talaga. Ano sabi ng 1 Corinthians 3:11? For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Kaya yung sa hashtag natin, yung cornerstone, pagka nakita mo ang isang structure, walang pinakamatibay yan, kundi yung cornerstone, yung pundasyon. At yun si Jesus. Siya talaga yung foundation, siya talaga yung cornerstone talaga natin. We build our lives on Him, not by hearing alone, but by trusting and following Him daily. So to build on Christ is to obey His teaching. Trust His promises and follow His example. So, church, question is, alin ka ba dun sa dalawang builder? The wise or the foolish? Ikaw ang makakasagot niyan. Are you hearing only or are you building? Pag sinabi nating building, ito ba ay napapractice natin? Are you stacking bricks of obedience or storing knowledge with no transformation? Diba? Ang dami lang. Naipon yung ating karunungan, yung ating kaalaman. Nandun na, na-stack na. Kaya ngayon, nagiging judgmental na tayo. Nagiging critic na tayo. Diba? Tinuro ko sa inyo, diba? Sabi ko sa inyo, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niyang katabi mo. Don't be judgmental. Diba? Don't look at yourself better. Diba? Yung lagi mo na lang, tingin mo na lang sa sarili mo, mas magaling ka sa iba. Amen. Hello? Are you ready for the storm? Ready ba kayo mag-storm? Dumating ang storm? Wag po tayong mga people who merely admire the word of Jesus. Let us be people who live them out. Who build wisely, who dig deep, who stand firm. Because when the storm comes, and it will, the only house that stands is the one who built on the rock. Yun lang po talaga yung maglalas. Yun lang yung mag-stand. Kaya ikaw nananatili, still standing, kaya ikaw ay nananatiling malakas at matibay dahil ang pundasyon mo ay si Jesucristo. Amen? Kung wala si Jesus, di ko alam kung saan tayo pupulutin. So Jesus closes His sermon on the mount with this striking image. Di ba? Ano yung mga image ng mga ginamit niya? Di ba? A house, storm, foundation. Hindi lang po ito basta metaphor. It's a call to actions. Kasi sabi niya, therefore, kaya therefore, sabi niya, everyone who hears these words of mine, meaning everything He had just taught, lahat ng mga itinuro niya, lahat ng mga sinabi niya, everyone who hears these words of mine. Ano ba yung mga tinuro ni Jesus about loving our enemies, forgiving others, giving generously, living humbly before God. So, but the key isn't just hearing, it's doing. Mga sir, mga mama, mga kapatid, church, hindi lamang talaga ito pakikinig. Dapat talaga ay doing. Don't just merely listen to the word. Otherwise, you're just deceiving yourself. Do it. Marami kang mga word na alam. Marami na in-store, marami na mga seed ng word dyan sa heart mo. The storm will come. Hindi sinabi ni Jesus na if the storm comes. No, the storm will surely come.
Kaya naka-istoryan dyan, dadating yung panahon ng application. Hearing is not enough. Marami sa atin naka-hear ng word, linggo-linggo. Di ba? Linggo-linggo po kayong bumabalik dito. Nakikinig kayo ng mga sermons, nagdi-devotion kayo. Di ba? You listen to podcasts, Bible verses on your phones. Pero nag-draw ng line si Jesus eh. Di ba? Doon sa kanyang parable, nag-draw siya ng dividing line. Sabi niya, those who hear and obey are wise. And those who hear and ignore are foolish. Ano ba sa Tagalog yung foolish? Tulungan niyo nga ako, ano ba sa Tagalog yung foolish? Hangal? Hangal? Because it's not the hearing that makes the difference. It's the response. James chapter 1 verse 22 says, do not merely listen to the word, so deceive yourselves. Do what it says. Parang ano yun eh? Parang alam mo naman yung, yung mga healthy diet. Sino dito yung mga alam niya, ni-research siya pa, ito mga healthy to. Dito meron, umamin, sabi sa inyo, mga nagre-research, ito, healthy to, healthy. Kumain ka dapat ng ganito, pork chop, liempo. Tama ba yung healthy diet na natututunan natin? Pero, di ba, it's just like knowing about healthy diet, but it won't make us healthy unless we follow it. Di ba? So the same thing, church, mga kapatid. Knowing Scripture without obedience won't bring transformation. Di ba? Alam mo lang. Di ba? Alam mo lang, pero hindi ka matatransform. Kasi may bagyong paparating. Di ba? Itong July lang, imagine mo, ilang bagyo? 3 bagyo itong buong taon na to, hanggang 20 na bagyo. Sa buhay natin, gano'n pa kaya karaming bagyo dadating? Are you ready for the storm? The foundation matters. Dinescribe ni Jesus yung 2 builders, one wise, one foolish. Both hear the same message. Narinig nila pareho. Both build houses, di ba? They both lives, families, ministries, etc. Both experience the storm. Pareho sila nakaranas ng bagyo. But the only house stands. One house stands. Why? Dahil yung pundasyon. Pundasyon. Kaya makikita mo, sabi ko nga, ano bang pinagdaanan mo na hindi pinagdaanan ng iba? Pero bakit yung iba nakaraos? Bakit ikaw hindi ka makalis-alis dyan? Pareho lang naman kayo nakarinig ng word. Isang Bible lang naman ginagamit ninyo. Kasi yung isa, matibay yung pundasyon. Amen. Gusto mo ba na matibay yung pundasyon mo? But it's intentional. Intentional po yun. Hindi ka automatic natitibay. Intentional talaga yon. The wise man built on rock, obedience to Christ. The foolish man built on sand, hearing without obedience. Kasi alam niyo po, the truth of all the matter is, we'll all face storms. Loss of loved ones, trials, disappointments, sufferings. So when those storms comes, our foundation is tested. If our life is built on Christ, His words, His truth, His way, maniwala po kayo sa akin. You will never fall. You will never fall. Yes, masasaktan ka, pero malalampasan mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, lilipas din yan. Tiwala lang kay Lord. Tiwala lang. And then, siyempre lastly, alam nyo ba na obedience ay evidence ng faith? Kaya ka sumusunod dahil naniniwala ka o nananampalataya ka. Obedience doesn't save us. Alam natin yun, ha? Grace through faith does. But true faith will always bear fruit in action. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi pwedeng pekein ang fruit eh. Amen? Sabi ng Bible, but the fruit of the Holy Spirit is love, kindness, blah, blah, blah. Pero yung fruit ng faith, hindi natin kayang pekein yun. Kasi may storm na dadating. Kaya sabi ni Jesus in John 14:15, if you love me,
keep my commands. A life that obeys Jesus is not perfect. Church, again ako ay humbly saying this. Sinasabi sa ito in front of you. This is not a holier than thou sermon. Hindi ko sinasabi na mas holy, hindi ko sinasabi na mas magaling o mas mataas ang pananampalataya ko sa inyo. Because as a pastor, I don't have different set of rules. Your Bible is my Bible. His word is my words. Kailangan ko din personally, intentionally, kailangan ko din talagang mag-obey. Kaya ko po sinishare sa inyo. Pero, though it's not perfect, it's an anchor. When doubt, hardship hits, yung person rooted in Christ will remain. Amen? So choose your foundation. Jesus is calling each of us to examine what we're building on our lives. Ano bang binibuild mo? Ano bang priority mo? Success? Popularity? Comfort? Religion without a relationship? Or is it Christ, His Word, His ways, His wisdom? Now, ito po yung challenge ko sa inyo today. Ano ba yung narinig mo na matagal mo nang naririnig? Paulit-ulit na nga, nasasabi mo nga, narinig ko na yan eh. One time, there was a pastor na invite siya sa isang church para mag-sermon. So, nanggaling siya from other country actually. Sinundo siya sa airport. Sabi nung sumundo sa kanya sa airport, Pastor, excited kami makita ka. For the last 10 years, kayong ka lang ulit babalik. Meron bang bagong word si Lord sa amin today? May bago bang word si Lord sa amin today na ipipreach ka? Sabi nung preacher, actually, wala. Kasi lahat naman narinig nyo na. Yung Bible, yung Word of God, yun yung word natin every day. Wala namang bago eh. Siguro, kailangan lang tayong paalalahanan. What have you heard from Jesus lately that you've not yet obeyed? Ano ba? Sabi na nga magpatawad eh. Hindi, saka na. Saka na yung patawad na yan. Sabi na nga, gawin mo to eh. Hindi. Sabi nga lordship eh. Oo nga, pero dito lang, may line lang. Lord, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Akin to. What storms are you in ngayon? Ikaw ba nasa kalagitnaan ng storm ngayon? Or may soon be in that storm that will test your foundation? Tandaan nyo po, malalaman kung gaano katibay ang pundasyon pag tinamaan ng bagyo. O today, again, tanungin ko po kayo, hearer ka ba o doer? Kasi kung tayo po ay nagbibuild ng sand, yung life natin nasa ibabaw lang ng buhanginan, maniwala po kayo sa akin, there will be a great crush. But it's not too late to start again. Yan ang maganda. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya ini-invite tayo ni Jesus today, our life, our real security. Sa Kanya lang naman ang security natin di ba? Ang family natin, walang ibang security yan, kundi ang Panginoon. Sa Kanya yung hedge of protection. Wala namang ibang comfort na panggagalingan, kundi ang Panginoon. Di ba? Yung unshakable hope, sa Kanya din naman manggagaling yun. But intentional sa atin yun. That choice is ours. Build your life on the rock. Build your life on the rock. So, ngayon po ang question ko, pwede po tayong tumayo lahat. Now, ano pa ba yung naririnig mo from Jesus, from His words, na hindi mo pa kayang isurrender sa Kanya? O sundin, i-obey. I believe this is the time. I would like to give you a moment. Please close your eyes and you talk to God. Continue to connect with the Lord. Connect to God. Connect po kayo. Come on, connect to God. Talk to Him. Lord, I'm sorry kung naging selfish ako about your Lordship.
Of course, about the Lordship of your word sa life ko. Tulungan mo ako kasi sa sarili ko, Lord, hindi ko kayang gawin o baguhin. Ayoko lang ng information, Lord. Gusto ko transformation. I believe your word is powerful. It is not just word, but it's with power. Naniniwala ako, Lord, na yung word mo yung aking gabay. Naniniwala ako na yung word mo is powerful, sharper than two-edged sword. Kaya niya sugatan ng puso ko, Lord. Lord, tulungan mo ako na hindi lamang ako hearer, but doer of your word. Dahil alam ko, Lord God, anytime pwedeng dumating ang storm. Lord, patibayin mo yung pundasyon ko. Ikaw ang aking pundasyon. Tulungan mo po ako. At hindi lamang ako, Panginoon, habang pinatitibay mo ako, tulungan mo rin ako, Panginoon, na ma-extend ko yung tibay na yon sa kapatiran. Ma-inspire ko sila, ma-encourage ko sila, na magpatuloy sila, na magtiwala sa'yo. Because you are great. Our God is so great. Our God is so great. If He is with us, no one can be against us.